Kasi karamihan ng OFW, ang dream naman bumalik para magnegosyo dito, sir, no? Oo. Bilang isang OFW, alam naman natin, kaya tayo nag-OFW dahil sa kahirapan ng puhunan, mahirap ang buhay dito. Eh doon kasi, mas malaki ang kita pagka na-employ tayo doon sa ibang bansa. Ang kailangan mo lang doon, huwag nating, kumbaga, yung lifestyle natin dito, kung nandito pa kayo, kumakain pa naman kayo ng 3 beses sa isang araw. Pero nung napunta kayo doon, lumaki ang kita, tumaas naman ang expenses mo dito, wala kang ipon. So, ang sikreto ng OFW, pumunta ka ron para kumita, huwag itataas yung lifestyle mo dito. I-maintain yung lifestyle dito, huwag tataasan. Uunahin mo yung ipon, yung natira, yun ang panggastos. Hindi mo babawasan yung ipon. Pagka binawasan mo yun, yari ka. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Kalapit lang pala eh. Please malapit. Okay, sir. Ito po ay cauliflower. Cauliflower po siya. Okay. Katulad po nito, yun, pinupunla muna nila. Dito yung punlaan, sir. Opo, ito po. Hanggang 28 days po siya. Dito. Opo. Punlaan. Bago Pag ganyan transplant. malaki, tatransplant na nila. So ito, wala na to. Wala na po siya. Kasi transplant na po nila. Ganito sir yan, o maliit-liit pa dito bago ilagay doon. Ganyan po kalaki. Ganito. Ideal. Ideally, ganyan po kaliit siya. Ito Ito, po, may bulaklak na siya. Oo. Sir Buddy, kita na yung laman. Kita na yung Ngayon, ganyan niya. may isa na. Oh. Ay, ito sir, malaki na. Yan. Ito. Yun pala. Malapit na nga. Malapit na sila. Ayun. Yung mga ganitong season dito, maganda pa. Tignan mo yung mga dahon, walang butas-butas. Kaya sir, yung sabi nyo kanina, kung may pagkakaiba yung galing sa highland, At saka lowland. lowland, na both broccoli, pwedeng sumabay ito, masarap din. Masarap ito. Pero pagdating ng summer season, Wala na. so sa ganito sir, matanong ko lang, ano ang nagiging mga expenses ng isang cauliflower farmer? Cultivation sa inyo. Oo. Tapos ano sunod? Labor nila. Yung Labor. pagpunla and transplant. Opo. Kung ganitong area lang siya, siguro isang tao lang kailangan mo dito. Mag-maintain. Plus yung sarili mo. Hindi naman karamihan. Halos parang Ang backyard gastos lang to. dito, opo, ang gastos lang dito, yung pesticide pagka... kasi ang pagka nagtanim kami ng mga ganito, mga vegetable dito, parang sugal din. Hindi mo alam kung kailan darating yung mga bagyo. Yes sir. Yan ang kalaban mo. Pero pagka naman, pagka ito, na bagyo pero nabuhay sila, ayan, nakasurvive sila, sigurado yung kita mo. Malaki. Malaki po. Kasi yung ibang lugar nasira, yun sa'yo okay. Oo. Kung baga namuunan ka ng 5,000 pesos dito, aani ka ng hanggang siguro mga 50 ito. Ito, sir, 50,000. ilang square meter lang to? Kunti lang po ito. Mga, wala pa, 1,000 to. 30 by 30. Wala pa. 800? Mga 600 square meter, pwede siyang kumita ng 50,000. 50,000. Kasi per kilo nito ngayon, pati dahon, nasa 40. 40 pesos po. Opo. Dito yon, farm gate nyo po. Dito. Farm gate. Kung 30 yan, kita pa. Pagka hinarvest yan, ang piraso niyan, mga 3/4 po yan. Ang isang bulaklak. Opo. Sir Mer, sabi mo ito pwede mag-generate ng 50,000 income na First crop, ito. Pagka net maganda. na po yun o
Bawas, hindi pa. So, Gross yan. yung gross. So, yung aalisin natin na expenses mo, Mga 5 to 10 lang. 10,000. Oo. Maximum ang ganitong Maximum. area. Opo. Kasama ang... Masyado nang malaki pagka just mill to. Kasama traktora. Opo, kasama lahat na po. na. Kasama na po. Inputs, everything. Pati yung labor. Opo, kasama na Kasama yun. lahat. So, sa 600 square meter, pwede ka mag-net ng 40,000. Oo, 40,000. 30 to 40. Pagka maganda, hindi masyado yung pesticide, magandang presyo. Pero pagka nabutan mo na yung 5 pesos per kilo, wala na. May 5 pesos din. Meron po. Bagsak yun. Lugi yun. Lugi-lugi na, wala nang kita. Matanong ko lang, Sir Mer, itong sukat ng ganitong taniman, nung umpisa, nung unang panahon, ganito na talaga? O it's because nagiging residential na kaya paliit na lang ng paliit? Tapos Ganito na po talaga. Nung araw pa. Ang tipak ng lupa namin dito sa bayan ng Santa Catalina. So kahit nung una walang kabahayan, kung Ganito pa magtanim rin. kayo, ganto-gantong sukat Ganito lang. pa rin. Hindi yung ika nga Garden isang talaga. bigla, kalahati hektarya. Wala po yung kalahating hektarya, maximum na siguro yung 1,000 square meter dito sa amin. Bihira po. Yung mga 2,000, bihira po mga yun. Ganun yung mindset ng farmer. Ito Opo. lang yung tatamnan. Ito lang. Since 1970s. Dito po sa Santa Bakit po Catalina. ba? Na ano ba to? Na-i-award ba sa mga tao? Hindi po eh. Actually, ang tawag nito, yung mga Kastila. Yung mga nag-develop dito eh, Kastila eh. Pwede nang i-harvest, sir, eh, oh. Pwede na ba? Malapit na. Pwede ba i-sample yan, sir? Maliit pa. Pero pwede na kainin. Maganda. Ay lalo na ngayon, ang daming nasira na Opo. gulayan. Di tataas Maraming ang nasira presyo sa Bagyo. nito. Bagyo vegetable, maraming nasira. Isang beses. So ito, lang sir, silang- hindi pa. Palalakihin pa to. Palalakihin pa yan. Mga magdodobli pa to, sir. Hanggang ganyan po siya. Yan. So bata pa to, sir. Pero parang ang laki na niya. 3 araw lang yan, pwede na yan. 3 days lang. Mabilis lumaki po. Paano bilihan naman dito? Darating yung trader, papakyawin niya, gano'n. Meron na pong trader, sir. Meron na. So pipitasin niyo na o sila pa po ang pipitas? Kami, Kaya. yung mga nagtatanim, ang pipitas. Ang pipitas, Tapos nakabang kikiluhin si na lang. trader. Oo, Andyan lang. Kikiluhin na lang po. So ini-schedule na rin ni farmer, ganitong araw ka pupunta. Actually, si trader Ang magsasabi kung kailan siya pupunta. Ano, meron ka na ba? Pwede na bang kukuha? Oh. Sa ngayon, sir, sa Santa Catalina, total land area na tinataniman ng high value crops, gaano kaluwag? Kasi baka yung sabi mo kanina na kaya humina ng income ng traktora mo is hindi naman dahil sa traktora. It's baka naging residential na bahayan. Hindi po ganun, sir. Talagang marami ng traktora. Talagang din. marami na pong traktura. Hmm. Kung tutusin mo, kayo nag-supply din noon ng Masi Ferguson na maliit eh. Yes, Sa sir. probinsya. Apo. 50 yata yon. 50 horsepower. yun. Oh, isipin mo yon, noon pa yon. Yes, sir. Taon-taon na ang dami. Totoo, sir. Ang supply namin dito, this year lang, 15 maliliit. From the government. Kubuta Apo. from the government. So, talagang Tama. Lumita. So, yung kagaya mo nagpaparental, mababawasan talaga. mababawasan na. Hindi, sir, hintay ka lang daw may masirang spare parts, hindi na yun aandar. Oo, ganun. Karamihan, sir. Kaya sabi ko na lang, sige, pagtiyagan na lang natin. Hindi, tsaka Wala lamang na- ka sir sa management. Wala lamang na- ka sa management eh. Oo. Kasi baka kaya sila nagsikuha, nag-request, is nakikita ka nila. Yun na nga. Kasi parang ganun na naging nangyari. May nakita ka nung una, doon sa una kong Oo. dineliver, ginaya mo. Nagdalawa ka ng traktora, ngayon nakikita nila maganda ang pag-income mo. Oo. So gagayahin ka rin. Dumadayo kami talaga, sir, sa traktura. Dumadayo kami sa kalapit na Ilang bayan. bayan ang sineservisan nyo? Bale, 2 po, pangatlo dito. Oh. Pero mostly sa Kawayan, talagang malalaki yun. Mostly corn naman siya. Oo, corn. Yung sinabi ko nga kanina, kaya nga maganda doon, 1 tao lang, 6 na oras. 2 tao lang, solve ka na. 12 hours a day. Tapos sir. na. Yes, sir. So mas Dire-diretso. okay kaysa dito, maliit. Kaysa dito. Palipat-lipat ka Oo, pa. malit. Ang daming listahan ng haba. Pero doon, kunti lang. Ah, O kasi nga maliliit yung lupa rito. Opo. maganda, maganda. So dito sir, ito nag-alternate. After cauliflower, iba naman. Same pa rin. Same pa rin po. Tree croppings ka ng cauliflower. Kaya maraming insekto doon sa mga succeeding. Opo.
Yes, sir. Kasi ito, nag-ano na to eh. Kumbaga, nag-invite na to ng mga Oo. insekto. Yung sunod mong tanim, yun ang i-infest nila. Nagtatanim sila yan. Ano pong tinatanim nila dyan? Pwede natin sir tingnan para makita namin ang proseso ng pagtanim. Seryoso Para tayo. kompleto. From land prep, planting, Petsa yung tinatanim. nila, sir. Pechay. Traktora rin yan, sir. Oo, na-tractor din po siya. Pechay sila. Halos parehas din ang proseso niya. Mm-mm. Ganyan din ang proseso ng cauliflower, pero mas malayo lang yung spacing niya. Yung spacing. Opo. Mas malalapit to kasi mas maliit yung halaman. Oo. Napansin ko, sir, ang mechanization nyo dito is land prep lang. Oo. Lahat na, after ng land prep, pag magpa-plant ka na, Manual. manual na lahat, sir. Tao talaga, sir. Hindi mo naman pwedeng... Totoo, sir. Sa high value crop, sir, minimal ang pwede nating i-mechanize. Yan po. Bakit, sir? Pwede rin siguro kamo pagkamala yung mga hektarya. Meron, sir, kaming mechanization, plat, yung paggawa ng plat. Oo. And then, yung planting, sir, mahirap na. Pero kasi, sir, yung nakikita natin sa ibang bansa, meron silang mechanization. Meron eh. Apo, meron. Ano lang yun, sir, yung nakabase ang preparation dun din sa gagamitin mong sunod. Like land prep. Hindi naman pwede basta land prep lang tapos gagamitin mo yun. May mga factor na kailangan sundin bago magamit, sir, yung mechanization. Oo. Ayun, synthetic na abono. Abono, sir. Yes, sir. Nauna na yung linagay bago magtanim. Opo. Dito, sir, nagpa-practice kayo ng organic. Like chicken manure, organic fertilizer. Yung chicken po, Ah, karamihan doon naman sa chicken manure, yung mga sibuyas na maliliit. Yung lasa na. Bago namin irorotor, Nakasabog na. o isasabog muna yan. Ganun yung Parang, ginagawa. di ba, meron kayong yung manure spreader? yes, sir. Opo. Parang ganun. Kasi isa pang mechanization yun, makondisyon nyo, sir, yung lupa. Soil conditioning. Yung pundo, mabilis po siyang Yes. lumaki. Tsaka yung masagana. isa dahon pa lang, sir, ma-differentiate mo yung lapad ng dahon nung naka-organic or naka-chicken manure compare sa synthetic. Example, sir, body yung sa Greenland. Yung mais nila, sir. Meron silang poultry, pinaprocess nila yung chicken manure, ginagawang organic fertilizer. Maganda, no? Oo, sir. Pinag-aralan nila yun? Beneficial ang bawat itanim mo pag maganda ang soil condition. Yun, number one talaga, soil condition. Yes, sir. May mabibisita pa tayo, sir? O back to base tayo? Back to base po siguro. Back to base. Sige, sir. Back to base na. Papakita mo, sir, yung... Yung repolyo, wala pa kayong nakita, no? Wala pa. Meron kaming tanim doon sa bahay. Punta Tara, tayo sa bahay. doon na lang, Punta po doon lang, tayo? sir. Tapos pakita mo kamo, sir, yung... Oo, doon na lang. Tama. Yung ano, Doon sir? na Proof tayo na talagang magmerienda. kumita siya, sir, sa traktora. Kikita nyo. Para doon tayo mag-engganyo. Ang gani. Tadya merienda, bagkatin yun. Tadya balayan. Takitan tadya repolyo ka no dyan. Sophia, naalala mo yung na-feature natin dito sa Ilocos na nagtanim ng onion? Yes. Pero bumagsak yung presyo, nalugi siya. Nakita ko nung first day, andyan. Oo, sabi niya, andyan siya. Binati niya ako. Tapos sabi niya, na-feature mo na ako. Hindi ko siya maalala. Kahapon, sir. Hindi ko siya maalala. Sabi po, ako yung nagtatanim ng sibuyas. Corn na siya? Hindi, sibuyas at may corn din siya. Siguro. Oo. Ito yung repolyo. Repolyo. Opo. Ano pa lang to? Ilang days pa lang. Magto 2 weeks pa lang siya. So, ilang days din naman ang repolyo? Ito nang po may repolyo. Halos parehas din sa cauliflower. 45 days din. 45 days to 50 days. Kaya. Oo. Pero magto 2 weeks pa lang siya. 45 days to 50 days from transplanting. Opo, from transplanting. Tapos may 30 days ka doon sa seedbed. Maximum po yun. Na maximum. Ayun. Doon pinanggalingan. Ito naman, yung sili ito nabagyo. Oo. hindi Namatay. na natuloy, sir. Namatay. Ito, malapit na din sa Ito, kapatid ko malapit to. na to. Nag-ano na ba siya? Nagbilog na? Opo, meron Ayun na. na, meron na, oh. Meron na. Oh, nabilib Yung mga na, bilog sir. na. Ito Meron po. na siyang bilog. Pero, may mga bilog na. Malapit na rin to.
Malapit Jackpot na din ito. to, sir. Yes. Oo, jackpot dito. Sir Buddy, Pasko, December, lagi repolyo. Yan, malapit Kasi ang na siya. daming May nasirang malalaki na. gulayan eh. Yes, sir. Next week, mag-harvest na to. Sa linggo Harvest na na lang. to next week. Magkano ngayon ang presyo ng cabbage? 30 po yata. Panalo na ba yung trend? Panalo na po. Maski 10, panalo Panalo siya. na. Sa repolyo, sir, kahit 10 ang presyo, okay pa rin? Panalo pa rin. Kasi mabibigat po siya, sabay-sabay. Pero sa cost, sir, bago mo siya ma-harvest, sino mas mura? Si broccoli, si cauliflower o ito? The same. Same lang din. Same lang din. So mas malaki kita rito. Ito kasi, pwede mo siyang i-delay yung pag-harvest eh. Yeah. Sa cauliflower, hindi mo pwede i-delay kasi bubuka yung bulaklak. Oh, I see. Ito pwede. Talagang titigas na So titigas. kung halimbawa, itong time na to for harvest na siya, alangan ka pa sa presyo, pwede mo mo i-delay. i-delay konti. hanggang 5 araw. Baka aangat pa ng konti yung Pero market yun, price. talagang hindi mo Wala pwede na. i-delay. Bubuka Pag talaga. yun na niya, Oo. harvest talaga. Wala na. Yun ang kagandahan ni Repolyo. And then advantage po ni repolyo, mas mabigat. Mas mabigat po siya. Ay, kung Nakasabay-sabay, madali. Para sa akin, sa repolyo talaga ako. Kasi same area, same ng gastos. Tulad na sinabi ko naman, may swerte, Oh. meron din lugi. Apo. Pagka nagkataon, marami kang kalaban sa upland na Repolyo. Bagsak pa rin. Opo, bagsak pa rin. Pero sir, yung traktora na services, hindi naapektuhan yan. Hindi naman po na Basta every season, kung ano yung estimate time mo every season, nakukuha lagi yun. Nakukuha po. Unlike sa ganitong negosyo, So may jackpot, target ka, ano. may target ka sir na every season ito dapat number of square meters or hectares na ano mo na traktora mo. Opo, kasi taon-taon na-analyze ko naman yung trabaho niya. Makikita mo ngayon mamaya dun sa record namin. Yes, sir. Simula nung nagtrabaho siya nung una, kung paano siya, yung mga gastos, kung paano ko hinihiwalay, sinasama rin yung mga data namin. Yun ang sekreto talaga. Yes, sir. Kung Management. kikita o hindi. Oo. Tsaka, yun Kasi nga, sir, kailangan yung mga iba, pag hindi ka nag-record, wala, hindi mo alam ang kinita. Totoo. Kailan mo makukompute yung RFI niya. Yes, sir. Ayan, punta na tayo sa pinaka-importanting part. Paano mag-compute. Reveal, sir. Reveal. Reveal. Secret Totoo, sir, na reveal. kumita. Ed, iwara mo yung notebook yun. Yung notebook ti tractor. Ito po. Okay, sir, dito tayo. Ito tayo, po sir. yung book namin. Ano yun, sir? Per day o Per day. per month? Tulad yan, kasi nagpalit ng notebook, transfer ko yung utang kasi debit itong mga to eh. May listahan nila. Apo. Nilalagay ko yung initial cash ko. Mm. Yung pera na nandun sa bag nila, yung iniwan ko. Nakolekta. Oo. Nakolekta. Tapos ito po yung daily. May date siya, 27, yung address kung saan siya nagtrabaho, pangalan ng tao, start time, and total sa yung amount na. Amount. Yan yung kinita noon ng araw nito. 10,000. Oo, 9. Isang araw lang yun, sir. Opo. Anong oras yung end, sir? Yung diesel yun. Hindi po. Ano, kasi para makita natin kung ilang 7:40 nag-start, nag-end siya ng 7. Hindi, ito. Per ganun, sir. 7:14 at saka 7:47. 33 minutes. Apo, ito yung kita niya. Trabaho, ito nakita. So meaning, sir, from 7:14 to Alas 7. to 7:33, may 10,000? Opo. Nang gabi na yan. Gabi na yan. Kasi Gabi na. 7:33 p.m., 12 hours na Pero nagtrabaho. hindi maraming kanyan, maraming gap. Kasi may travel time. 7, tignan mo yung end. 7:47 tapos nag-start na naman ng 8 yan. So may gap na siya. Tulad ng sinabi ko, pag sa kawayan, dire-diretso yan. Kaya mas malaki yung lumalabas na amount. Opo. Kasi walang Tignan mo yung putol-putol. end. Walang putol-putol yan. 7:47 to 8:10. 23 minutes na yan. Ang gap. Sayang yan. Wala. Yan. 37, 8:58. 21 minutes. Yan ang kan. Hindi yung dire-diretso. So kung tuloy-tuloy ito, matatimes to mo to. Magiging 16 po siya. Magiging 16. Tignan natin dito. Kung meron siya. Wala na, 11. Kunti na lang ito.
Yan, wala na sila. Ibig sabihin, sir, ang operation nila from 7 a.m. hanggang anong oras? Maximum. Nagtatrabaho ba sila, sir, ng gabi? Kunin mo yung isa, Ed. Yung bag na isa. nung kasagsagan niya. Yan, sir. Yung Ah, peak, sa yung peak, yung kasagsagan, peak. yung Yes, peak. sir. Magandang ano yan. Ito sir, patapos na kasi ito. Yan. So ito yung isang libro. Ito yung peak, kumbaga. Oo, Peak yun yung season. peak Peak season. season. Sige sir. Yan yung kinita, yung araw na yan. Itong araw na to, itong Start sila ng October 24, 2025. Alas 5 ng umaga. 4:51. Natapos sila, sir, ng Mag-alas 7. Alas 7. So yun, tititain niya. Lakas. Halos sa araw-araw to siya. Good for 2 weeks lang siya ngayon na. Pero noon, yung sinasabi ko noon, nung bago-bago pa siya, 6 weeks. Tuloy-tuloy. Maximum, tuloy-tuloy yan, ganyan. So, 1.5 month nung una. Oo. Pwede mag-generate si tractor ng 10 to 15,000 a day. Nung una. Nung una. Pero ngayon, kasi marami ng rental din, 2 weeks lang kami. 2 weeks lang. Peak season na 2 yun. weeks and 3 days, ano? Nakita nyo na yan, sir, ano? Tapusan na natin, pasok tayo sa opisina. Ha? Tignan mo yung Sige, digital. sir. Para isang digital merienda. file. Oo. Sige. Tapusin muna natin. Sige. Nandun na sa digital file. Sige sir, sige. sige sir. Okay si sir, willing ipakita yung sekreto. Hindi naman. Ito naman, sir, hindi naman totally. Ano lang, hint-hint lang. Para Hint lang. yung iba nating OFW. Sir, diretso na kami. Sige po. Wow, ang ganda ng opisina sir. Ito, sir, yung sa surveying mo. Ito po. So, dito, sir, may sariling, ano yung sa traktora mo? Sariling, Libro, kumbaga. meron. Sariling budget. Budget. Apo. Sariling, sa financial fund, sarili siya. Yung sarili Dito po. siya. Ayan, sige, Doon sir. pala. Ma-enjoy mo talaga kasi, sir, kabila, bahay mo na kaagad eh. Yeah. Sige, sir, buddy, ikaw na umupo. Ang linis ng opisina ni sir. Walang wala sa table ko. Ayan po, yung farm machinery. Ayan. Sige, sir. Farm machinery, Massey Ferguson, saka yung si Deutz. Pag inopen ko siya, ayan siya, nagsimula 2015 pala, yung malaki. Hanggang 2019. courier siya eh, oh. Yung isa mo, sir, na binenta mo. Oo. So, May pwede yearly ka siya. naming i-model. May yearly, no? Yes, sir. Oh. Yan yung summary ng year. Wow. Dito natin lalagay. Ito siya yung year na 2019, November. Pero isang taon siya kasi yung 2635 na yan. 2019 to December 2020 yan. Hanggang October siya. Yan yung total service time hours na trinabaho niya. Ilan po yun? 723 hours. Okay. Ito yung gross income. 475. Ito yung net income niya. 385. Nung taon na yan. Andyan po yung mga maintenance deduction siya. 1940, 10 liters. So, nag-total engine lang, oil, sir, na magkano yung maintenance mo sa per year? 90. 90,000. For 12 months. Opo. Isang timba, yan, yung bolt. Basta lahat nandyan, sir. Pati ultimo vulcanized, nabutas ang gulong. Nandyan po. Punta tayo sa monthly, ito po yung yearly niya. Pagka monthly, ito naman. Yung October, may monthly siya dyan. Yan. Oo nga, sir. So, lumiit ng halos... Month of October 2 siya. Yan, week ending. 4, 11, 18, 20. Bukod pa dyan, meron ng weekly May weekly na pa. tinatawag. Yan na yung araw-araw. Yes, sir. Ito naman yung weekly. September 28, So, may start statement of account talaga, sir. Tignan mo yung yan, per set of blade, original Selly working hours, yan. So yung pagpalit mo, sir, ng talim ng rotovator mo, Oo. may data rin. Kung Yeah. kailan pinalitan, duration kung ilang oras bago uli palitan. Tignan mo yung Euro Sapa, 126 hours. Tapos yan yung not branded. So may variety ng pyesa, sir, ng talim na na-differentiate mo kung alin talaga yung tumatagal. Yan. Galing ni sir. Yan po yung weekly niya. Ito yung daily niya. Ayan.
Tinatali ko na. Yan yung sir yung galing sa libro nila. Galing sa libro. Mache-check ko ngayon yan. Magaling sir. Galing. From daily to weekly to monthly Ayan. to yearly. Yan po siya. Expenses and income. Yung per hour, ito kasi yung per hour, ginawa ko ng formula yan. Pagka 1.4, kukupyahin ko lang dito. Mag-generate siya. So sa ngayon sir, yung tinatrabaho ng traktora mo ay fully income mo na kasi nabalik na Nabawi yung mo na. ibinili mo sa Nabalik na traktora mo. So pang maintenance and kita mo na talaga. So sir, tanongin kita sa investment. Magkano mo binili yung traktora? Sa traktura, 1,850,000 yung unit. 1,850. Brand new. Mm. Pero binigyan ako ng discount. Mm. 1.8. Yan. And then yung rotor niya, yung rotavator, 550 po siya. So parang 2.3. 3. Sabi na, yun ang investment mo, 2.3. Na hanggang ngayon, nagagamit mo. Nagagamit pa rin. Nagagamit Ilang mo. years bago mo nabawi yung 2.3? Nung una sir, sabi ko yung green kasi kalakasan noon. Tignan mo itong green Yung lakas ng kinita yan. 501 per year. So parang... Kasi nagtrabaho ito noon ng 24 hours. So Nag-24 parang... hours sila. In short sir, ano lang, estimate roughly, 4 years talaga kayang bumalik. 4.5 years. 4.5 sir. Nung time na yan. Nung time 4.5 years. 2018. Ngayon 9 years na ang traktor. 2017. So 5 years ka nang nakikinabang na... Yung unang taon niya, 644. Oh, laki nga sir. Yan yung tatatlo pa lang sir ang traktora sa area. Sir, yung mga OFW na nagbabalak, pwede pa ba sila? Pwede po. Kaya pa rin? Kaya pa rin. Ano sir advice mo pala doon? Yan, magandang Sa mga- tanong namin ni Sir Buddy. OFW, habang kumikita pa sila, kung gusto nila na ng agri-farm, pwede. Maganda talaga yung traktura kaysa yung harvester. Oh, yan. Yes, yes. Yung harvester, meron akong harvester noon. Pero surrender ako. Marami siyang maintenance. Yes, totoo Sa yan, sir. traktura, less maintenance. Basta ma-maintain mo lang yung driver mo, saka yung financial ng maintenance, magandang investment po siya habang nagtatrabaho ka sa iba. Hindi yung iipunin mo yung pera mo, sa bangko lang matutulog, ini-invest mo lang sa bahay, liabilities na yun, wala na. May stock ka. So maganda habang nandun pa, invest na, Yun. tuloy mo lang din yung trabaho mo doon, pag stable na, uwi na. Yung kinita mong pera doon, na ipon, i-invest mo na. At the same time, kumikita na yung kinita mong pera, kita ka pa rin. Pag stable ka na, pwede ka nang For good. For good. Dito. Pwede ka namang uling magbuo ng isang negosyo pa kung gusto mo. Maganda nga. Para tuloy-tuloy. So ito sir, realidad na to Sir Buddy. Talagang nangyari sa kanya. may record yan. And then siguro sir, analyzation ng nung area nila. Kasi hindi naman lahat ng area ay ganito sa inyo bago sila mag-invest sa ganitong sistema. Depende rin sa yung pinatawag ko, pagdating sa investment, titignan mo din yung nature ng sa inyo, kung ano yung trabaho nila, yung ang tawag nito, yung community. Yes, sir. Nakabase lahat sa community kung paano sila Totoo, sir. nagraran. Then, doon ka mag-base. Example, sir. Example ng anong tinitingnan mo sa community. Kung dito sa amin, yung tinitignan ko nga, base kami ng farming. Kasi nga noon, iisang traktura lang. Talagang maraming kinikita. Kasi nag-iisa, halos 3 months. Dire-diretso. Walang pahinga. So, talagang ang bilis. Tignan mo nga, doon sa Pinili. 12 traktura daw, sabi ni Manggani. Taon-taon yun. Puro masi. Sa Pinili, sir. Oo, sa Pinili. Puro masi. Yun ang kagandahan din nung una. Kasi wala pa noong ayuda ng government. Ano rin yan, sir? Sir Buddy, sa marami nag-inquire sa amin minsan. Kasi yung iba gusto mag-invest, tinitingnan na lang is price difference. May mas mura ng 100,000, 200,000. Pero kung para sa akin, sir, sa'yo din, sir, mag-i-invest ka na ng milyon, maglalabas ka na.
So yung diferensyang 100,000, 200, isusugal ko na dun ako sa pinaka... Isagad mo na. Tama sa ka. mas quality. Tama Kasi kung doon ka mag-settle sa nakamura ka ng 100,000, 200,000 sa initial investment mo, pero ang balik, hindi maka 2 years, hindi maka 5 years, ayun ang sira, ayun ang sira. So yung investment mo, tuloy-tuloy ang gasto. Opo. Unlike doon sa nag-invest ka ng 1.4, isang gastusan lang. Puro papasok na lahat yung pera mo uli. Yan. Siguro isa yun, sir, sa tingnan nila. Ayaw ko sabihin na puro masi, pero yun dapat ang aralin nila, sir. Yan, sir. Kasi isa yun, sir, given, kita. Tsaka alagang maintenance. Ganda, sir. Makita mo na, yearly. Kung ikaw ang boss. Sir, pinabilib mo ako? wala kang nakitang ganyan, no? Wala, sir. Wala. Sa customer. Ewan ko si Sir Buddy. Thank you, Everyday sir. ang encoding yan, sir. Everyday, encoding mo. Hindi naman po, everyday, weekly. Pero nung unang first 3 years, everyday. Kasi, talaga. Nung nasa peak season. OFW Tsaka wala kang ginagawa nun. Pinipicturean ni Mrs. yun. Sinesan sa akin, gagawin ko na, iniinput. Sir, habang nagme-merienda tayo, anong masasabi mo sa mga OFW, sir? Na kailangan, kasi karamihan ng OFW, ang dream naman bumalik para magnegosyo dito, sir, no? Oo. Bilang isang OFW, alam naman natin, kaya tayo nag-OFW, dahil sa kahirapan ng punan, mahirap ang buhay dito. Doon kasi, mas malaki ang kita pagka na-employ tayo doon sa ibang bansa. Ang kailangan mo lang doon, huwag dating, kumbaga, yung lifestyle natin dito, kung nandito pa kayo, kumakain pa naman kayo ng 3 beses sa isang araw. Pero nung napunta kayo doon, lumaki ang kita, tumaas naman ang expenses mo dito, wala kang ipon. So, ang sikreto ng OFW, pumunta ka ron para kumita, huwag itataas yung lifestyle mo dito. I-maintain yung lifestyle dito, huwag tataasan. Uunahin mo yung ipon, yung natira, yun ang panggastos. Hindi mo babawasan yung ipon. Pagka binawasan mo yun, yari ka. Tapos sir, ang maganda sa'yo, yung ipon mo, in-invest mo na. Before ka pa umuwi. Nung okay na yung ipon, in-invest ko na bago ko umuwi. Dahil nga, yung sa kahirapan, ayaw mo naman na habang buhay, magkalayo kayo ng pamilya mo. Na kumakain ka doon na masarap, hindi mo alam kung anong kinakain nila dito. Yun ang talagang challenging sa isang OFW. Kaya yung mga iba dyan, mag-ipon lang po kayo. Habang nagtatrabaho kayo dyan, kung may ipon na, i-invest nyo na dito para kumita na rin yung kinita nyo dyan. Para dumuble na. Yun. Opo. Yun lang. Maraming salamat. Sir, maraming salamat po. Ayun. Sir, ito bang bahay mo na napakalaki, napakahaba, katasto ng pag-OFW? OFW po siya. Ano po? Dito, anong itsura ni Richard? Sabi niya, Madam. Sir Buddy. 6 years, 7 years yata. Ako hindi nakabalik. Yan, pundar lahat yan. At isang opisina mo, sir, dito na lang. Opo, yun. Hindi ka nalalayo. Ganda ng bahay niyo, sir. Hindi naman po. Sir Mer, thank you ha. Thank you po. Sa oras, at saka yung experience na na-share. Basta sa inyo po. Sir, yung data mo kakaiba. Actually, Sir Buddy, hindi ko nakikita dati. Punta ako dito. Pero sinasabi niya, naka-date, naka-ano lahat sa kanya. May data, nakalista. Kung anong taon na sira. Even yung blade, sir, ha? Alam mo ang kalidad ng original, sa copy, sa local. Advantage ba yan, sir, ng engineer? Ganyan ba mag-isip ng engineer talaga? Kahit sa negosyo? Kakaiba sa rin management. Kahit sino sir, kain na tayo, tara. Kayang-kaya nila. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.